akala nyo ay tahimik lang ang digital landscape ngayon, mag-think again kayo kasi ang tiyanak na ganito, Content Saga ay official nang pumasok sa kanilang closure at pivot era. Nagsalita na ang vlogger sa likod ng mga kontrobersya ng parodies na nagpakalampag sa pamilya ni Raisa May Dizon, lalo na sa kanyang ina na si Mami Risa. Sa kanyang official na statement, so yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So, eto na nga po yung isa sa pinakamainit na pinag-uusapan. Kasing init po ng love team na Maybe, pinag-uusapan din ang ilan sa mga kontrobersya sa isang vlogger na nagngangalang Robert De Armas, na isa siyang chef, pero yung kanya pong content biglang nagbago nung nag-viral yung panggagaya niya sa ina po ni Miss Raisa May Dizon, na bilang isang content creator, meron siyang tagline na Hello Team Raisa, ganon. Sa kanya po, binago niya yon. Sabi niya, Hello Team Rice pa. Sa una po masaya, sa una po ay maraming nasisiyahan, marami po talaga yung natutuwa sa mga content niya, pero parang sa sunod-sunod na ginawa po nito, parang iba na yung nararamdaman ng mga manonood, 'di ba? So dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon yung nanay or team ni Raisa na magpadala ng message dito kay Robert De Armas na gumagaya po dito po kay Mami Risa, no? So pero ang nangyari ay binlock po siya. So ngayong araw ay nagsalita po itong vlogger na to. Sabi niya, alam kong may ilan sa inyo ang namimiss pa rin yung dati kong content, pero sana maintindihan nyo na iba na ang sitwasyon ngayon. Na-take na nila yon as an insult, kaya mas pinili kong nang tumigil. At totoo lang, hindi ko na rin kayang panoorin yung mga videos nila, at kung ipagpapatuloy ko pa, baka this time totoong insulto na ang kalabasan. Ayoko nang umabot sa ganon. Mas gusto ko na lang gumawa ng content na nagbibigay sa akin ng peace of mind at napapasaya pa rin kayo basta marami ang mangyayari sa buhay ng tiyanak, sabi niya. Pero dahil nga tayo ang opisyal na tambayan ng mga Gen Z at digital culture analyst, hindi natin to iiwanang basta-basta lang. Ito yung ilan sa mga comprehensive commentaries at informative breakdown sa isyong ito, mula sa usapin ng parody versus insult, ang boundaries ng comedy, at kung paano nabago ng isyong ito ang Philippine content creation space. So ito na, the deconstruction, pagtatagpi-tagpi ng statement. I-breakdown natin ang bawat linya ng statement ng creator gamit ang ating trusted Gen Z magnifying glass. The creator statement breakdown. Kuting statement line Gen Z translation na take nila as an insult, acknowledging boundary shift, mas pinili kong tumigil, setting self-preventive and peace, baka totoong insulto na, avoiding the hate content pipeline, and peace of mind, no, to healthy content creation, no? Na-take na nila yon as an insult, sabi niya, kaya mas pinili kong tumigil. Dito pa lang may awareness na siya of boundaries sa naganap. Sa mundo kasi lang parody, madalas blurred ang linya sa pagitan ng satire at personal offense. Nang maglabas ng hinaing ang ina ni Raisa May Dizon laban sa mga panggagaya at tila pambabastos sa kanilang pamilya, naging malinaw na ang epekto ng impact ay hindi simpleng komedya para sa taong sangkot. Ang pagpili kasi ng creator na tumigil ay isang matalinong hakbang para maiwasan ang mas malalang legalities o ganap na harassment. Hindi ko na rin kayang panoorin yung mga videos nila. Baka this time totoong insulto na. Ito ang tinatawag nating emotional fatigue and toxicity prevention. Kapag ang isang creator ay patuloy na gumagawa ng content mula sa isang taong may resentment o lamat na ang relasyon sa kanila, ang komedya ay mabilis na nagiging passive or aggressive hate comment. Inamin ng creator na kung ipagpapatuloy niya habang may sama ng loob o lamat, mawawala na ang fan at magiging purong paninira na lang ito. Sa peace of mind na nagpapasaya pa rin sila o napapasaya pa rin kayo, ang tinatawag na rebrand. So pivot, sa larangan kasi ng social media, ang peace of mind ay code word para sa ayoko na ng cyberbullying, demandaan at drama sa TikTok, Facebook. Magstay na lang ako sa safe side. Yung ethical debate, parody versus pambabastos. Bakit nga ba
nagkaroon ng malaking gulo sa pagitan ng pamilya ni Raisa May at ng nasabing content creator. Kasi may mas malalalim na pagsusuri sa dalawang panig. Yung panig A, the freedom of satire and content creation sa Philippine culture, hindi na bago ang panggagaya sa mga sikat na personalidad. Wala pa sa Bubble Gang, Going Bulilit at Nuts Entertainment. Ang parody ay bahagi na ng ating noontime at primetime culture. At para sa mga followers ng Tiyanak na ganito parody ay may mga videos ay tinuturing na light-hearted entertainment o pagpapatawa batay sa mga trending na aksyon, pananalita at lifestyle ng mga pampublikong figura. Naniniwalang ilang fans sa kapag ang isang tao ay pumasok sa showbiz o naging public figure, natural na maging paksa sila ng mga memes at parodies. At para naman sa panig B, ang bound sa dignidad at pamilya, ang respeto kay Mami Risa. Sa kabilang banda, napakalakas din ang argumento ng pamilya ni Raisa May Dizon. Impact over intent. Kapag kahit sabihin ng creator na wala silang masamang intensyon, kung ang nararamdaman ng tao ay pambabastos at kawalan ng respeto sa kanilang tahanan o pagkatao, may karapatan silang magprotesta. So, yung consent at respect, may pagkakaibang pagpapatawa sa telebisyon na may sapat na permiso o pagkilala sa konteksto kumpara sa tuloy-tuloy na pagmak sa mga personal na aksyon ng isang pamilya sa social media para sa views at monetization. So, you're right, yung Gen Z lesson natin dito, you're right to create humor ends where another's person dignity is violated. Kapag patawa mo ay nakakasakit at nakakaapekto na sa mental health ng subject mo, hindi na yun comedy, that's bullying na yun with a filter. So, bakit nga ba nag-succeed at bakit di na nag-crash ang content strategy? Upang maunawaan natin yung buong pangyayari, kailangan tingnan din natin yung algorithm dynamics at audience psychology ng ganitong uri ng content. Kasi sa phase 1 niya, nagpakita siya ng viral discovery. Nag-viral yung kanyang mga panggagaya. Nagkaroon ng hyper monetization, nagkaroon ng boundaries, yung nag-cross na siya dun sa boundaries niya, nagkaroon ng conflict and shutdown, and dun na, nagkaroon na talaga at napag-usapan. Nagsimula ang parody sa mga simpleng panggagaya, sa mga nakakatuwang gawi o pananalita. Mabilis itong kinagat ng netizen dahil sa katap phrases at relatable humor, no? Nagkaroon po sila ng napakarami pong mga followers dahil po sa pangyayari na yan. Pero syempre, sabi nga ng kasabihan, you cannot please everybody, diba? Hindi natin kayang i-please ang lahat, na kahit anong gawin natin, meron pa rin talaga na mga sasabihin ng ibang tao, lalo na't alam natin na parang you are crossing the boundaries. Parang hindi mo na, pinipili mo na i-cross yung boundaries mo kaysa rumispeto ng iba. Diba? Yun yung parang gustong i-inculcate ng Team Raisa sa pagkakataong ito. Kaya naman yun yung panawagan nila para dito. Pero according po dito sa sa content creator na to is nagwagi na ang Team Raisa dahil ititigil na daw niya according to him, di ba? So sa pagtatapos ang kabanatang ito, napatunayan ng isyong ito na mas mature ang mga netizen ngayon. Marami sa mga Gen Z ang sumuporta sa desisyon ng creator na mag-pivot tungo sa bagong uri ng content. Habang nalungkot ang ilang mga fans na mawawala ng dating nakasanayang parodies, mas nangingibabaw ang respeto sa desisyon na tapusin na ang alitan. May panibago ng simula at para sa pamilya ni Raisa May Dizon, nakamit nila ang respeto at katahimikan na nararapat sa kanila. So anong final verdict natin dito? Respect the boundaries, protect your peace of mind, and create original content, period. So kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.